proklama ay 63 na mga representante na manggagaling sa party list. Ito ay nagre-representa ng tinatawag natin na 20% ng total composition ng House of Representatives. Dapat po ang computation dyan, kung di tayo nagkakamali, ay 63.5. Kaya lang wala naman pong 0.5 na tao. Kung kaya hindi po tayo pwedeng mag-round off, hindi po tayo pwedeng i-consider yung fraction na yon. Kaya nagdesisyon ng komisyon, ang National Board, na ito ay ibase lamang sa 63. Sa 63 yan po ay meron tayo na 3 party list na entitled sa tigta-3. Tingnan nyo na lang po kung ano yung ranking, at meron din po na 3 na entitled sa tigda-2. So ako po nung una talagang paniniwala ko dapat isa lang ang entitled sa 3, pero nung nakumbinsi ako sa argumento base sa desisyon ng Banat versus Comelec ay sumama po tayo doon sa dapat meron tigta-3 na party list organizations base na rin sa mandato ng Korte Suprema sa Banat versus the Commission on Election. Meron pong isang party list na nakakuha ng more or less may 0.99, pero hindi po na i-consider yung 0.99 na yun sa pagbibigay ng dagdag na seat. Ang contention po ng party list na yon ay dapat daw po yung 0.99 na entitled pa sa isa. So kung dalawa sila, dapat daw po may isa pa. Kaya lang po siyempre ang contention din po ng National Board na base sa desisyon ng Korte Suprema, yung 0.99 ay hindi 1. At dahil hindi po yun 1, hindi po entitled sa pangatlo na seat yung pong party list na iyon. Alam po natin na yan ay isa sa mga magiging issues na maaari madala pa rin sa Korte Suprema later para ma-resolve at madesisyonan. Alam niyo po, sabi kasi ng Supreme Court, it is not for the Supreme Court or for the COMELEC to decide on the proportion. Hindi po kasi kami yung mga sobra, yung mga point something. Ito daw po ay dapat sa Kongreso. And therefore, Kongreso po dapat ang nagsasabi kung paano ititreat yung mga point something na yon at hindi ang Supreme Court o hindi rin po ang COMELEC. So lumalabas po ang party list na mapoproklama natin kung 63 na may tigta-3, may 3 tigda-2 ay 54 party list po. Base sa computation din na binigay mismo ng Korte Suprema. So hanggang 54. So makikitingin nyo na lang po sa listahan kung sino yung number 54. Mamaya naman po, babasahin po ng inyong lingkod ang NBOC resolution na nakadetalye yung nakuha ng bawat isa na party list. Meron po tayong 2 party list na hindi po mapoproklama. Sinuspend po ng komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Hindi dahil sa may mga final na mga motion, manifestation, or whatever to suspend proclamation, pero ito po'y base sa determination mismo ng National Board of Canvassers at kasama na rin po yung mismo mga dibisyon na may hawak ng mga kaso po na yan. So mamaya na lang po hindi nyo malalaman kung ano yung 2 party list natin na hindi po muna makakasama sa proklamasyon. Hindi po nangangahulugan na hindi kasama sa proklamasyon ay hindi nanalo. Nanalo po sila, kasama po sila. Yung isa po ay may 3 seats, yung isa naman ay 1 seat. So therefore po, kung sakasakali po na sila ay hindi po maproklama mamaya, hindi po nangangahulugan na maaari hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso rin. Kasi kahit po iproklama ng National Board ang party list, pwede pa rin naman po namin desisyonan yung kaso bago June 30 dahil nga po magiging congressman lang po ang lahat na naging proklama ngayon na party list hanggang June 30 pa po sila magiging congressman, and therefore tsaka lang papasok yung pangatlong requisite para magkaroon ng isang congressman. Una, proclamation. Number 2, valid oath. Number 3, assumption to office. Ay yung assumption to office po ay mangyayari pa sa June 30. So hindi po ba mas maganda rin, base rin po sa opinion ng mga kasamahan natin sa National Board of Canvassers na i-resolve na muna yung kaso para lang po hindi masayang yung proklamasyon tapos later on iba pala naman yung mangyayari doon sa kaso. It is also to the benefit of the party list na yan na ma-resolve yung issue nilang yan para later on dire-diretso na po yung pag-assume nila kung sakasakali bilang kongresista na nagre-representa ng kanilang party list. So, ang bawat isang party list organizations po ay napadalhan kahapon ng hapon ng kanilang invitation. At for the first time din po, katulad ng nangyari sa senador, ay tigli-15 yung senador na kanilang pwedeng isama, kasama po yung sarili nila. Ngayon po ay tig sa 10, first time po yan.
na ganyang kadami. Kasama naman po yung mga nominees o yung sarili po nila. So, mamayang alas 3 po yan ng hapon. And hindi na po muna natin siguro mapapayagan na kanya-kanyang speech po dahil nga po sa sobrang dami po nila, 54, baka po maubos yung oras at panahon po natin. Yung po mga miyembro ng media, total pagbababa naman nila, pwede nyo rin po silang makausap, ma-interview yung bawat isa, and therefore may pagkakataon naman silang makapagpasalamat din sa lahat. Pagpapasensyahan po kung bakit hindi na po namin ma-afford na mapagbigyan ng lahat na makapag 5 minutes speech man lang. But siyempre, pag tumaas po sila doon sa entablado, ay pwede nilang isama yung lahat ng gusto nilang isama para naman po kahit paano makapakita nagpapasalamat sila doon sa lahat ng isinasama nila sa entablado. So yan po, plano natin matapos ang lahat ng buong proseso sa 2 oras lang more or less, mula alas 3 ng hapon. So muli, maraming salamat at magandang hapon.